sinasabi ni Ramon Tulfo na financier daw kayo ni Tungkulok at ni Chavit Singson sa disabilitation plot sa government. Samantala, sa isang event sa Negros Occidental nitong Martes, tinanong ng media si VP Pionatic Sara Duterte kung isa nga ba siya sa mga financier ng di umano'y destabilization plot o kudeta laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung mga ganyan na kung napapansin nyo, ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala akong ebidensya. No? So, yung mga ganyan, kapag meron kang aligasyon, wala kang ebidensya, ang tawag dyan ay chismis o ang tawag sa iyo ay chismosa. Ito ay matapos mag-post si columnist Ramon Tulfo ng listahan ng mga sinasabing coup plotters at financiers. Pero hindi dyan nagtatapos ang pasabog. May revelasyon din si Pebbles Talaquera tungkol sa di umano'y 1 bilyong pisong donasyon na ibinigay ni dating Congressman Arnie Teves na ngayon ay may patong-patong na kasong murder. Si Teves ay binigyan ng bail noong Setyembre pero nananatiling nakakulong dahil sa iba pa niyang kaso. About dun sa kay Teves na pinuntahan din ni Sara ng alas 11 ng gabi kasi nagpasalamat siya. Ayon kay Pebbles, bandang alas 11 raw ng gabi pumunta si Sara kay Teves, ngunit hindi niya binanggit kung anong araw ito nangyari o kung saan niya ito binisita. Dahil si Teves po, mga kaibigan, ay nagbigay ng 1 bilyon kay Sara Duterte sa pamamagitan ni Tiki-Tiki Lawyer, ang lawyer na hindi napainom ng sherifer. Natatawa ako. Ang lawyer na hindi napainom ng sherifer na si Attorney Topacio. Yes, totoo pong narinig nyo na nagbigay si Teves ng 1 billion pesos na pinaghati-hatian para sa mga retired generals. Ngayon, sinasabi ni Vice President Sara na hindi raw siya nagbibigay ng aligasyon kung wala siyang ebidensya. Kung napapansin nyo, ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala akong ebidensya. Pero teka lang, ano naman itong lumang video niya noong 1 taon kung saan naglabas siya ng mga aligasyon tungkol sa Polvoron video gamit ang mga peking ebidensya o deepfake? Nakita ko ang video sa social media na lang. Doon ko nakita ang video. Merong lumapit sa akin noon at sinabi niya ang video nasa USB. Hindi ko binuksan ang USB dahil hindi ako marunong sa technology. Hindi ako magaling sa laptop. So hindi ko alam na kung isasaksak mo yon may virus doon, or kung isasaksak mo yon listening device siya. So, hindi ko siya tinapon ko yung USB, dinispose ko siya na hindi na siya magamit. So, hindi ko siya tiningnan. Pero sinabi sa akin na yun daw yung isa sa mga videos. Nakita ko yung cocaine video doon sa social media na. So, hindi ko lang alam kung yung USB na binigay sa akin, yun yung nakikita natin sa social media or iba pa ba, kasi hindi ko nga siya binuksan kasi I felt na it was a Trojan horse papunta sa akin. So, sinira ko na lang siya. Binigay siya sa akin bago lumabas yung binigay siya sa akin bago lumabas yung sa social media na sinasabing video. Hindi ako na-curious kung ano yung laman ng USB kasi mas mahalaga sa akin yung security ko. Mas mahalaga sa akin na hindi mapasukan ng virus yung sistema ng computers.